Alright, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to, it's Hoy, Chis Escudero, anyari? Anyari na? Pati itong iyong eskwelahan, itong University of the Philippines, ay binabatikos ka na? Binabakbakan ka na ng kapwa mo, mga taga-UP. Okay lang sana kung bakbakan ka ng mga ibang eskwelahan o bakbakan ka ng ilang mga kababayan natin na kontra sa'yo o kontra kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, mismo mga kasamahan na niya, mga kasamahan niya sa UP. Kasi ito pong si Chis Escudero ay graduate po ng UP. So dyan po sa isang graduation ceremony ay binatikos po ni Professor Emeritus Maria Serena Jokno etong si Senate President Chis Escudero. Ayan, talagang ikinahihiya na mismo ng mga taga-UP etong kanilang graduate na si Chis Escudero. Ito mga kababayan yung report, silipin lang natin. Ayan, Chis Escudero binakbakan sa UP graduation. Sa harap po ng nagsipagtapos. Pero mo, yung speaker, kausap niya yung mga bagong graduates, 2025. Ilan yun? Ay parang talagang dinurog si Chis Escudero. Parang sinabi, eto, yung dati nating graduate dito sa UP. Parang sinasabi, huwag niyong gagayahin to, Kayong class of 2025. Huwag niyong gagayahin ito. Parang gano'n ang sinasabi ni Professor Maria Serena Jokno. Diyan po sa harapan ng class of 2025, UP Manila. Binatikos etong si Senate President. Dahil lang po sa salitang forthwith. Kasi alam niyo mga kababayan, itong forthwith napaka-controversial Napaka-controversial pero napakasimple lang naman talaga dapat ibig sabihin pero pinalala ni Chis Escudero. Iba ang kanya naging interpretasyon. Ayun yung naging basihan ng statement ni Professor Jokno. Huwag na natin patagalin mga kababayan, pakinggan natin yung buong speech. Ito po. Ayan post mismo ito ng University of the Philippines. So ibig sabihin, hindi lang po ito galing dun sa kay Ma'am Emeritus, kay Mama anong pangalan na ito? Nakalimutan ko. Ni Ma'am Professor Emeritus Maria Serena Jokno. Hindi lang galing sa kanya. Kundi ito po ay damdamin din po ito ng University of the Philippines. Kasi kung hindi, di sana hindi sila ang nag-post. Dapat si Ma'am lang ang nag-post sa sarili niyang Facebook account. Pero hindi University of the Philippines po ang nag-post. Pinost nila etong speech dyan po sa naging graduation. Ilan ba ang graduate? 1,264 graduates at 682 doon ay nakatanggap ng Latin Honors. Ayan mga kababayan, Basta sabi ni Jokno, dito sa mga graduates, to embody UP's ideals of honor, excellence, and service. Not as mere words, but through action. Diba? Pinapatamaan si Chis Escudero. What use are intellect and talent? Ano nga naman ang halaga ng talino at talento? If you lack principles or the courage to stand by them. Chis. Amen, Chis. Makinig ka. Durog na durog si Chis Escudero dito She emphasized that honor is not inherent in titles or positions but earned through integrity and responsibility. Jokno challenged the members of the class of 2025 to carry these ideals forward in their careers and public lives. So, yun ang challenge sa mga graduates. Ito ang gawin ninyo. Huwag niyong gayahin yung isa. Huwag niyong gayahin. Itong hinahalimbawa ko sa inyo. Okay, so huwag natin patagalin. Pakinggan na natin itong napakagandang speech ni Professor Emeritus Maria Serena Jokno dito sa mga graduates class of 2025 dyan po sa University of Manila. Ang tanong ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw
na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan, at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan, kahit paman your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, marami sa binabating your honor ay wala talagang honor. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Alright, so yan mga kababayan, grabe. Palakpakan natin si Madam. Grabe, sa pool si Chis Escudero. Inulit pa ni Madam UP graduate. UP graduate yan Yung fourth with hindi alam ko ano ang ibig sabihin o talagang nagtanga-tangahan. Kasi alam naman nila matalino mga UP. Pag sinabing taga-UP ka, matalino ka. Yung simpleng salita. Anong ginawa mo? Binago mo ang ibig sabihin? Hindi naman daw yun dahil sa bobo si Chis Escudero. Hindi yun. Ang sabi, dahil sa personal interest. Dahil sa kapit sa kapangyarihan. Kaya niya nagawa. Kaya paalala ni Madam Maria Serena I. Jokno doon sa mga graduates, sa mga bago 2025 graduates. Huwag kayong gagaya doon sa isa. Abangitin rin natin, huwag kayong gagaya kay Chis Escudero. Na sumablay yan po sa University of the Philippines. UP graduate ka pa naman daw. Tapos ganun ang ginawa mo. Nakakahiya. Nakakahiya ka, Chis Escudero. Ayon dito sa mga kasamaan mo sa University of the Philippines. Ayan mga kababayan.
Aanhin mo ang talino. Kung ikaw naman ay hindi. Kung ikaw naman ay walang prinsipyo. Di ba? Aanhin mo ang kagalingan mo. Kung wala ka namang prinsipyo at hindi mo pininindigan ng tama. Aanhin mo ang kayamanan mo na nakakuha mo lang saan? Sa pagdikit sa may kapangyarihan. Oh, di ba sinabi rin ni Madam yun. Oh, kaya sabi, ang totoo nga gusto yung yumaman, wag ganon, wag sa ganung paraan. Didikit ka sa kapangyarihan para ka yumaman. Nako, Chis Escudero, nakakahiya ka. Mukhang ikinahihiya ka na mga kapwa mo taga University of the Philippines. Sa totoo lang, nakakahiya ka. At grabe yung simpleng mga banat ni Maria Serena ay joke, no. Pero tagos sa puso. Lalong-lalo na ng mga bagong UP graduates kasi tatandaan nila yan eh. Hindi nila makakalimutan yan habang buhay. At sana itong mga bagong UP graduates ay hindi tumulad dito sa dati nilang graduate. Dito nga kay Chis Escudero. Okay, so yun lang po mga kababayan. Napakaikli lang ng ating pinag-usapan. Pero ito po ay malaking lesson po sa ating lahat. Aanin po natin ang talino, aanin po natin ang kayamanan. Kung tayo naman ay hindi nabubuhay sa tama at wala na po tayong prinsipyo, pinagpalit na po natin sa kapangyarihan o pagnanasa sa kapangyarihan. Ang mahalaga po mga kababayan ay mamuhay tayo ng matiwasay, marangal at nasa tama. Diba? Mayaman nga tayo. Galing naman sa nakaw. O ibigay nung mga taong makapangyarihan. Matalino nga tayo. Wala naman tayong prinsipyo. Wala rin. Diba, Cheese? Meron nga tayong ham and cheese. Galit naman sa'yo mga tao. Pati doon sa alma mater mo, galit sa'yo. Yung mga kasamaan mo sa UP. Kawawa ka. Di ba? Nakakahiya ka. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.